Mic check. Itatago ko ang lumbay, basta't hawakan mo ang aking mga kamay. Ibubulsa ko ang lungkot, kukunin ko lahat hanggang ito'y ating malimot. Ipikit mo lang ang iyong mata, ang lahat ng problema'y mawawala. Hindi ka na mag-iisa, hindi ka na muling luluha pa. Huwag ka nang mag-alala, sa iyong tabi kailanman hindi mawawala. Ang sakit na iyong naipon, kukunin ko lahat at ito'y ikakahon. Wala ka nang magagawa, matay matutuyo at ngingiti ng kusa. Ipikit mo lang ang iyong mata, ang lahat ng problema'y mawawala. Hindi ka na mag-iisa, hindi ka na muling luluha pa. Huwag ka nang mag-alala, sa iyong tabi kailanman hindi mawawala. Hindi ka na mag-iisa, hindi ka na muling luluha pa. Huwag ka nang mag-alala, sa iyong tabi kailanman hindi mawawala. Hindi mawawala, hindi mawawala, hindi mawawala. What's up, Mega Manila? Hello from the beautiful city of Puerto Princesa. Ako na naman po ang inyong host and with another episode of Life and Markets Podcast. So, hello, what's up guys? Palitan lang natin yung ating music ng medyo relax lang. Alam mo yun, Sabado kasi. Wala tayo. Sabado kasi, so palitan natin ng medyo relax. Ano kayo magandang ano? So, hello doon sa mga dyan. Alam niyo yung lo-fi beats. Gusto ko yun eh. Chill lo-fi. Chill
Lo-fi. Alam niyo yun? Lo-fi. Lo-fi. Chill. May chill. Yan, lo-fi chill pala. Ayan. Ito na lang yung music natin ngayon. Kung okay lang naman sa inyo, at least relax lang tayo kasi Sabado. Actually, sa totoo lang, kakagising ko lang. Buong araw na ako nagbabalorant. I'm not productive today, but it's okay. So ito ang pinaka-productive na ko ngayon. Gagawin for today, mag-live tayo and tuturuan ko kayo gumawa ng trading robots. So ayan. So ayun. So medyo magpadami muna tayo ng ating followers. So sa mga nanonood diyan, hello. So for today, ito. So tayo ay gagawa ng mga kung ano-ano lang na trading robots. At tingnan natin kung papaganda natin, di ba? This might actually help you. Lalo na kung ang strategy mo is based on indicators and yung indicators is ginawa nating robot ngayon. Baka makagamit sa inyo because yun naman kasi talaga yung parang rason ng trading robots eh. It's not about yung kanyang first objective talaga when it was first yung mga unang gumamit is to study the simulation. Alam mo yun? It's the simulation nung strategy. Lagi naman ganun. So, it's the simulation of the MACD. So, parang kasi ang nag-iiba na siya na ngayon eh. Parang ang nangyayari sa atin is iaasa natin sa trading robot. Ang problema, hindi naman kasi yun dapat ganun. Because robots are tools. Diba? Tools yan to parang mapadali yung buhay mo. Mapadali yung mga bagay-bagay na mahirap, di ba? Yung mga repetitive stuff, di ba? Alam mo yun? Ano ba yung mga repetitive stuff na yun? Di ba? Yung pagbabacktest, yung pag-execute ng trades, di ba? Alam mo yun? Pag-simulate, those are very repetitive that a robot can help you with eh, di ba? So, yun talaga yung rason nun. Kaso, syempre, with the Philippine settings, everyone is trying to make martingale robots. Diba? Kasi medyo maganda siya na pang IB. Alam mo yun? Pang brokers, yung brokers commission, diba? So, ang sad lang. Tapos, nakakakita pa nga ako ng mga creators na talagang from teaching okay na trading tips like you should be disciplined ganyan. Tapos ang mangyayari sa ending, ang mangyayari na doon is ipopromote na nila yung martingale nila doon. Ang nakakapagtaka doon is they are advocating for risk management. Alam mo yun? They are advocating for tapos dahil sa doon mo malalaman na talagang walang pera tong mga doon mo malalaman na talaga kapag kasi nagkakagipitan na martingale na ang doon mo malalaman na talagang kasi pag nagkakagipitan na wala na martingale na ang didikit na sa mga ganon, di ba? It's very sad, di ba? Actually, kahit mga students ko ganun na marunong mo sila minsan may nakikita nga akong students na parang marunong naman na to gumawa. I think marunong na to kasi yung pinopromote niya is simple lang naman. Alam mo yun? Simple lang naman. Pero nasa may bandang gitna kasi nung course. So, doon ko nakikita na parang, ano ba yan? Nagbayad na kasi sa akin. So, nagbayad na siya sa akin. So, nandoon na, tuturuan mo na gumawa, di ba? Wala eh. Tapos makikita mo mag-endorse ng something else. Mag-endorse ng robot na hindi niya ginawa. Tapos ang i-endorse pa niya is yung mga talagang pinagdikdikan ko dun sa course na wag gagawin. Alam mo yun, na nakikita talaga na hindi na-absorb eh. Yung tipong, hindi niya talaga parang inaral din. So, loss niya yun, di ba? At least nagbayad siya, di ba? Alam mo yun. Ganun naman talaga yun, di ba? Naka-show yung OBS window mo. O nga, no? Oh, sorry. I'm so sorry.
Yeah, ayusin ko lang. Wait lang. Thank you ah. Thank you, Lodi. Bakit dito hindi naman? Why? Ay. Okay. So, wait lang guys. Ayan pala. Kailangan. And ayusin natin to. Why is that like that, guys? Why is it like this? You see girls fine. Nakaano siya, no? Ano ba yan? What if natin show? Ang naka-project is the second screen. Which is hindi dapat. Dapat ang naka-project dito is this one. Ayan, ito dapat yung naka-project. Tapos kapag titignan natin. Hello. Ito nag-aayos kami and gagawa na kami ng trading robots. Pero saglit lang. Kasi something's wrong with the OBS. Something's wrong with the OBS team. So, pinag-check ko to. Like that, man. Why is it like that? Maybe if I delete this. Hindi nyo nakikita. Try nyo i-landscape yung phone nyo kasi ang mangyayari is parang so, ayun. yun yung ano doon. I'm trying to fix it. Ayan, dinilip ko na. Hop! Nagkamali pa nga. Alaka, ano nangyayari? OMG. Ayan, ayun, okay. So, let's add a source. OBS. So, let's add a source, a window captured. Ayan, add. Then, OBS. Add source. Oh. Ano ba yan? Linis naman. Ay siya, mag-ano na lang kayo, vertical na lang kayo muna. Ayun na lang muna. Ano natin. Hindi ko maayos eh. Hindi ko maayos, Lodi. Yun lang. Anyway. Hello guys. Hello. Hindi ko maayos eh. Ayan no, okay naman siya dito. Bakit ganun? Lodi? Window projection, full screen preview, preview scaling, scale to window. Yan o, ito yung nakaano. Ay, alam ko na. I know na guys. I know the secret to success. Ang window capture tapos siya yun. Kailangan pa talagang heist. Ayun, no, nagdalawa na yung ano. Add source, show cursor. Ayun, okay na. Okay na, guys. Don't panic. It's okay na. Don't panic, guys. It's organic. Yun, okay na. Okay na, guys.
Ay, nako. Okay na. Okay na guys, so let's start na. Okay. So dahil kayo ay naandito, hello guys. So sa mga nandito, hello. Doon sa mga tao sa Facebook, hello din. Kung meron man tao sa Facebook. Present. Oy, hello from Saudi. Bilan mo ako ng gold. Gusto ko ng... Ano? So ngayon, syempre, you have your assignments. Diba? You have your assignments, diba? Sabi ko, isip kayo ng gagawin natin today at itong robots na to is ano na to, parang ano na lang, ito yung naisip ko para makatulong din sa akin. May mga free robots doon sa tag dito, sa isang gagawang Google Drive. Doon natin ilalagay yung mga free robots, di ba? Tapos kung gusto niyo gamitin niyo, di ba? Yung ginawa natin sa live, di ba? Tapos for others to access that folder, kailangan naka-subscribe sila sa akin in both TikTok tsaka YouTube, diba? Para dumami naman yung YouTube tag dito, subscribers, kasi konti lang YouTube subscribers ko. Dito medyo okay sa TikTok ay sa YouTube kasi medyo konti. Anyway, can you suggest guys what should we do? Hello everybody. Hello. Can you suggest kung anong gusto nating gawin na robots, 'di ba? Para at least palag-palag na tayo, 'di ba? Can you suggest? What do you suggest na what can we do? Yung simple lang, wag na may mga komplikado. Wag yung mga ICT kasi medyo matrabaho 'yun di ba? yung medyo matrabaho 'yun yung mga ICT, yung mga mga week off, medyo matrabaho kasi yun kasi iisipin pa yun Ano lang, we isip lang tayo ng parang, yung very common na RSI, di ba? Or whatever, di ba? Diba? Ayos ba yun? Is that okay, guys? Bollinger Bands, MACD, RSI. Ang dami naman pero sige. Palag-palag na yan. Okay na yan. So let's create a MACD RSI and Bollinger Bands. Ano nga strategy niyan? So tignan natin. Anong strategy niyan? Anong concept ang gagamitin natin? Kasi syempre, hindi naman, well, pwede yun, pero sige, tignan natin, di ba? Tignan natin. So punta muna tayong trading view. Tignan natin kung paano natin gagawa ng paraan yang. So siguro entry na lang So ang gagamitin kong entry for Bollinger Bands na lang siguro para common, 'di ba? So tanggalin muna natin tong gabay, walang gabay today. It's a weekend, 'di ba? So tanggalin muna kaso trades 'yan Sige, wag na. Bollinger Bands Bollinger Bands muna. Bollinger Bands. Yeah. So ang strategy natin for the Bollinger Bands is siguro ilagyan natin ng Bollinger Band strategy. Yung common, di ba? Bollinger Bands strategy. Kasi kapag pinindot mo yung Bollinger Bands and Bollinger Band strategy, makikita mo na, ayan, so parang binacktest niya, di ba? Parang binacktest niya yung Pero, ayun. So every time na okay. Ano to? So every time na week? Tama ba? Every time. So the cross below and cross above. Ayan Tama ba? Hindi naman to cross below. So pag the first candle, ano pa tayo? So the first, ito. So this is a sell. So if the last candle was outside the Bollinger Bands and the next candle is inside the Bollinger Bands, diba? If ito is kunwari yung open ito is nasa labas, pag nag-cross below or kahit or kung anong price, yung buong candle ata tingnan mo. Kasi ito, ganun din. Ito, ganun din. Pero parang ang common na concept is ganun nga. Kapag nag-cross above,
doon ka papasok. Nag-cross above, pasok. Cross above, pasok. Diba? Parang ganun yung concept niya, diba? Cross below, ayan, cross below. So, ibig sabihin, yung candle, pumasok ng ganyan, bang. Tapos, ayun, pumasok siya doon sa this candle. So, nangyari to, nag-close to, bang, close. Tapos, okay. Okay. Siguro ganun nga. Pwede na siya. Ito, cross above, basta na outside. Okay. Sige, ganun na lang yung gawin natin concept for Bollinger Band. Siguro, ang gawin natin is, paano natin gagawin kung ano bang mas magandang magkakapartner, di ba? Sige. Kapag nagkasabay-sabay yung RSI kasi oversold, overbought lang, di ba? Yun lang yung gagamitin natin. And yung MACD, nagawa na natin ng huli. So, madali na lang yun. So, new project na lang natin. Ayaw magpa-new project ng buwa ka ng ina. Magpa-new project ka. Yun kasi yung problema kapag... Ayaw magpa-new project. Wait nga. New project. So, ang papangalanan natin dito is BB plus MACD plus RSI. Okay. So, MT5 tayo palagi because MT4 sucks. MT4 sucks. So, the condition na gagawin natin doon is kapag buy condition, so medyo mahaba pala to, pero okay lang. So, for the buy condition, BB buy condition will be if candle crosses above the lower bands, enter, di ba? If the candle crosses above the lower bands, so ibig sabihin, yun yung buy. So, hanap tayo ng example ng buy. Di ba yun yung ano? Yun yun. So, ito, nag-cross above. Paano natin nalaman na nag-cross above siya? Kasi, cross, ito yung open ng green candle, di ba? Tapos, ang ending niya, nag-close siya doon. So, ibig sabihin parang it went through It went through the, ano, di ba? So, it's a cross above. So, parang nag-start dito, then nag-end dito. Ayan. So, ayan yung, ayan. So, ito yung start, ito yung end. Tapos, nasagasaan niya yung lower bands. So, ito yung lower bands, di ba? Ito. Ayan. Gets niya? Okay? Ayun. So, that's the same naman yon. Cross below naman pag sell, di ba? Kasi kapag ano So, cross below naman pag sell. Ito bakit hindi to pumasok? Ano? Ito pumasok. Labo din Ba't ito hindi pumasok? Siguro open pa to. Open pa siguro to. Kasi wala pang buy signal. Yun lang. Kasi hindi inaantay pala niya mag-open. Mag-close yung yung buy signal bago siya mag-open ng sell signal. So, yun yung signal. Kaso ito kasi, kung papansinin nyo, nag-sell siya. Wala namang buy signal na nangyari. So, ang tagal nung nangyari. Ang tagal nung next buy signal. Ayan next. Doon pa lang yung nag-close, tapos nag-open naman ng buy signal, di ba? Doon pa lang nag-close yung sell signal, tapos ngayon, ayun pa lang, di ba? Nag-gets niyo ako? Ayun. So, okay. So, ayan, cross below. So, yun nga talaga. Yun nga talaga yung parang magandang, yun yung conditions niya for entry. So, okay. So, kapag kapag below, if candle crosses below the upper bands. Di ba ganun yun? Dalawa? Upper bands. Ayan. Okay? So, ito muna yung gagawin natin. So, isa-isa lang, di ba? So, parang ang gagawin natin is parang may true or false. Ano nga ba yung tawag dito? Mas maganda? Magkasama silang RSI o magkasamang RSI BB lang or BB Nagets niya ako? Yung ganun ba? BB sell condition. Condition. Alright. Ayan. Okay. Ayan. Sige. So, madali lang yan. So, ang una natin gagawin is we want to get all the signals nung yung signals ng strategy na yon. So meaning gusto nating makuha. So lahat literal
Kasi ganun dapat eh. Kailangan mo nating makuha lahat, then saka natin babawas-bawasan, dadagdagan natin ng filter, di ba? So, yun muna yung gagawin natin. Pero ano nga ba yung mga settings ng Bollinger Bands? So, kung titingnan natin dito, Bollinger Bands, ano lang yan? So, parang bands period, band shift, deviation. Ito yun, oh, pwede mo nang i-pinpoint yung lower band, middle band, tapos yung syempre yung time frame, di ba? Ayan. Okay? So, ang una natin gagawin is once per bar. So, lahat literal. Gusto natin kunin lahat eh. Mas madali kasi magbawas eh. Kaysa yung manghula ka ng kung ano yung magandang mangyayari. mas madali mas madali magbawas kaysa di ba? So, siguro isulat muna natin yung yung settings ng Bollinger Bands para So, that is bands period, band shift, deviation. Bands period, which is yung yung default, 20. Tapos, anong sunod? Bands shift, which is 0. Tapos, what's the other one? Deviation is, let's say 2. 2 ba yun? 2. Yan, 2. Okay? And of course, the time frame, di ba? Kailangan natin palitan yung time frame. Enum time frame. Kasi kung hindi mo papalitan, hindi siya magiging flexible, di ba? Sayang, di ba? Dapat napapalitan. TFBB. Parang si BB Gandang Hari. Period, current. So, siguro pagandahin na natin to kasi bibigay na naman natin sa inyo to, di ba? So, BB, bands, ano ba to? Period pala. Period. Tapos, BB, shift. Tapos, dev. BB dev. Ayan. Tapos, BB time frame. BB time frame. So, kailangan nandito lahat sila sa constants para yung pwede natin bagu-baguhin, di ba? Kasi kung papansinin nyo sa mga robots, ganito yun eh. Wait lang. Papansinin nyo sa mga robots, kapag yung nagtitesting ka ng mga robots, ito. Ay, Facebook pala yun. Bubo. Ayan. Ito. So, kung mapapansin mo kasi, ayan. Kaya kung mapapansin mo, may mga inputs dito, di ba? Ayan, ito yung inputs. Ito yung na ginawa natin ng huli. Kapag nilagay mo siya dun sa constants, mag-a-appear siya sa inputs. Meaning, pwede mo siyang palit-palitan after. Kapag hindi mo siya nilagay dun sa inputs at kung ano yung value lang niya dito, kanwari ito 20 na siya forever. Hindi mo siya ma-optimize, di ba? Sayang. So, yun yung purpose nun, di ba? Para at least external. Meaning kapag, yun yung parang meaning nun is external yung settings para for later optimization, di ba? So, ayun. So, okay. So, kompleto na tayo ng variables for the, So, ang condition natin ay, ito yung condition natin, di ba? If candle crosses above the lower bands. So, ang secret lang naman dyan is pakinggan mo, di ba? So, dito, di ba? Candle, sabi. Candle. Lagi itong 1. Dapat same siya ng time frame. Bang. So, diba sabi, candle 1 crosses above. Diba? By condition pala. O, crosses above. So, ang crosses above dito is this one. Crosses above. Yan, nakikita niya. Crosses above the... Yan. So, candle crosses above. Diba? Sabi ko siya, simple lang eh. Simple lang talaga yan eh. The Bollinger Bands. Tapos, lalagay natin yung settings. Diba? Sabi ko nga dun sa ibang is kailangan nyo lang pakinggan yung sarili nyo. Kapag hindi nyo ma-explain yung strategy, paano natin di ba? Paano natin magagawa, di ba? If the Bollinger Bands crosses above the lower bands, di ba? Ayan, alright. Yun lang yun. Literal, eto na yun, di ba? If the candle crosses above the Bollinger Bands, di ba? Madali. So, BB by condition. BB by
condition. Simple. Diba? So, ang gagawin natin ay copy natin to. Paste natin yan. Tapos, papalitan natin yung palitan natin to ng cell. Bakit siya nag-enter? Palitan natin to ng cell condition. Cell condition. Okay. Then, of course, ang next naman natin gagawin is we need to convert this to a cell condition. So, ano nga ba yung cell condition natin? It's a if candle crosses below the upper bands. Candle crosses below the upper bands. Candle crosses below. So, candle crosses above to nakalagay. So, papalitan natin ng crosses below the upper bands. Diba? Very simple. Alright, so we have that na. So we can test this na. Pero of course, let's connect this. So once per bar by. Okay natin. Once per bar by. So this will make sure na isa-isa lang to per candle. Hindi yung mag-aano siya. So per candle, kunwari may signal may signal yung candle na yon, papasukan niya, di ba? Once per bar cell. Diba? Hindi yung sunod-sunod talaga. Diba? Okay? Parehas lang naman pala to eh. Pero sige. Ba't pinigab ako pa pangalan? Parehas lang naman pala. Okay? Cell. Then, of course, let's create something. Dun sa students ko dito, sabi, bakit inaano yon yung mga bagong dating? Bakit nyo tinuturo yon? Kasi this is a very sobrang simple lang nito compared nung matututunan mo sa course. Para lang tong child's play kung parang compared dun sa mga natuturo dun. Kaya okay lang to ituro outside. Alam mo yun? Pero very helpful na rin siya. Di ba? Alam mo yun? Anyway. Ayun. So, ang ano natin, ang SL natin siguro muna is, let's say 20. Tapos, ang TP RR tayo, di ba? RR. SL, RR. Tapos, lot size. Siguro, ang max nating SL is 30. Ganyan. Tapos, ang RR natin, siguro mga 25. Actually, hindi ko naman alam. Nanguhula lang ako eh. Let's say na mag-start tayo sa 2 na RR. Tapos lot size is 0.01. So, stop loss in pips. Tapos, RR. Tapos, lot size. Very simple pala tong una, no? Very simple pala. Ito na yun, no? So, papalitan na lang natin ng mga values to. Ayan. Denga. QC girls, fine. So, the volume should be the lot size. The stop loss should be the SL. Tapos, ito, papalitan natin to ng percent from stop loss. So, we want the RR. So, kasi, kanwari ito, 2 nakalagay dito. So, ibig sabihin, 2 times 100. So, 200%. 200% nung RR. 200% nung 20, which is 40. Diba? Yun yung ano doon. Yun lang yung very simple. Diba? Alright? Okay? Para ka lang talaga basta na, ang secret lang naman dito is you have a very parang, tawag doon yung step by step ka mag-isip. Diba? Hindi naman siya mahirap talaga eh. Actually, wala naman talagang mahirap. Mayroong mahaba. Pero kapag yung iisipin mo, yung strategy mo, kung hindi mo siya step by step, strategy mo ba talaga yan? Di ba? Strategy ba talaga yan kung hindi mo may step by step? Ano yun? Puro depende. Di ba? Alam mo yun? Doon mo rin mahuhuli yung mga depende kasi sa, depende. No. Of course, kailangan naka-step by step ka. Laging ganon. Ano yung situational? Kalokohan. Makikita mo yung mga ganon eh. Makikita mo yung mga taong tuturo lang para sa IB. Ano yan? Situational mag-isip. Situational yung mga sinasabi. Depende sa ganyan. Anyway. Ayan. So, ito na. Tapos na yung BB natin. So, tingnan natin kung ginagawa pa talaga niya ng maayos. Diba? So, click lang natin yan. Tapos, QC girls, fine.
Alam niyo, QC girls find tayo na. Ako ay Heb Abby enjoyer. Ano yung Heb Abby enjoyer? Ako ay nag-e-enjoy sa Heb Abby. So, install ko lang. So, ito yon. Copy natin to. Copy. Copy. Tapos, install natin siya dito sa ating sa ating MQL5. Madali lang yon. Pag nakuha mo na yung file, punta ka sa Open Data folder. Ayan. Open Data folder na nasa kabilang screen. Ay, sos, Maria Jose. Ayan. Nasa kabilang screen kasi. Tapos, punta ka sa MQL5 na folder. Punta ka sa experts, sa advisors. Tapos, ito yung mga EAs na ginawa natin, di ba? Itong part na to, free yan. So, ayan. Tapos, ito yung ginawa natin last week. So, burahin na natin lahat yan. Kasi wala na yung silbi. Diba? Ping, tas copy natin to. So, ito pa lang. Pero BB pa lang talaga siya, diba? BB. So, tignan lang natin kung gumagana. Baka hindi. Baka hindi gumagana eh. Diba? Kung ano nung sinasabi ko dito, hindi pala nagana. Diba? So, okay. So, let's just refresh. Ayan. So, ayan. Ito na siya, oh. Tapos, pwede na natin siyang i-test. Bang! Ayan. Pwede na natin i-test. Tapos, panoorin muna natin kung tama ba yung ginagawa niya. Hop. Pakita ka sa camera. Ayan. Pakita ka sa camera. Tanggalin natin yung iyong mga grids. Oops, mali. Ayan. Tanggalin natin yung iyong mga grids. View. Chart. Tanggalin natin yung grid. Ang pangit. So, ayan. Napapansin nyo? Ayan. So, pwede na natin siyang bagalan natin ng konti para hindi tayo magulat. Ayan. Ayan, up. Ay, hindi siya naka-candle. So, ayan. Okay. Tignan natin kung may... Up! Tignan natin, may cell signal. Tignan natin kung tama itong ginawa niyang cell signal. Diba? Tignan natin. Diba, layo. Ayun. Uy, mukha naman tama. Kaso ang nipis nung tignan nyo. Ang nipis eh. Diba? Pero tama. Ayan o. Nakita nyo ba? Ayan o. From open to ang nipis eh. Pero tama. Ay, wala. Ganun talaga ang life. Diba? Tapos tingnan natin kung may SL ba. Ayan. So may SL naman siya. Yung SL niya is 20 pips. Tapos yung TP niya is, pansinin nyo, doble. Diba? Yung kapal nito, hanggang dito lang yan. Diba? So gumagana naman. Ayan. Okay. Ayan. So ayan. Another signal. Ito, mas maganda example. Ayan. So ito, nag-cross above. Pumasok siya dito. Although may delay because FBS tong pang-test natin at napakalaki ng dito. Napakabagal. Pero okay lang naman. I love FBS pa rin. Ayan ang nagpayaman sa... charot lang. Yan yung mga sa akin. Nung nag-start ako ng account kasi tumatanggap sila ng maliliit na accounts nun. So, ayan. Ayan. So, another one. Kaso, sobrang nipis din pero tama pa rin naman. So, tingnan natin. Last example. Ayun. So, another buy to. Ito. Nakita nyo to? Yun lang naman yun. Tinignan lang natin. So, tama naman siya. So, uy, nawala. Ayan. So, mukhang tama naman. Ngayon, tingnan natin sa M15 kung tatama ba siya. Tingnan natin kung okay. Tapos, ano yung results baga. Tingnan natin. Tapos, syempre, magbabasa tayo ng mga comments. Hello guys! Hello. Ay, ito, ang daming Hello, Footprint MQ5 Tradeaways. Uy, thank you sa follow, guys. Thank you sa follow. Sisiw lang yan. Sir, pa-explain naman ibig sabihin ng break-even. If you are break-even, if regardless of what's gonna happen, diba? If regardless of what's gonna happen, parang ang magiging possibility na lang is you're going to profit or wala kang kikitain. Pero you're not gonna lose. That at that point, you're gonna be break even, di ba? You are break even, di ba? Hello, use Footprint for MQL5. Created robot for MQ5. Teka lang, may mga tanong pala dito. Hello guys, hello. Anong broker nyo? Itong pang test, ano lang naman?
Parang masyado mahirap na isip ko. Sorry. Hindi, madali lang. No problem naman. Easy peasy. Diba? Easy peasy. Wait, thank you sa follows. Thank you. Magkano pa training, sir? Yung course is 11,599. Ayun. Okay. Sige, start na natin ulit. Tapos kung mapapansin nyo, there's a backtest results here pero medyo mahirap intindihin, di ba? So, ito yon. Ito yung resulta ng bibilang. Ito lang yung result. So, hindi tayo So, kung titignan natin, it's 32%, di ba? Wala. Ganun talaga yun. Kung bibilang, kung single concept lang, tapos hindi sa Euro USD at M15, it's a random concept kasi. So, medyo talaga yun, di ba? Medyo pangit, di ba? So, pero we can optimize that. We can fast generic algorithm that ng very very slight. Siguro time frame muna. Tingnan natin kung saang time frame siya maganda. So, subukan natin lahat ng time frame. Mag-start tayo ng 1 minute to siguro let's say, hindi naman lahat siguro 8 hours na lang para 17 test lang yung gamitin niya, di ba? Then we can start. Tapos ngayon, ililista niya na after ito. So, ililista niya na yung magiging results. So, ayun. Dapat pala, nag-optimize muna ako bago ako nag-take ng questions, Ayan, questions, guys. Anong questions, guys? Ayun. Questions. Ano po yan, sir? We are creating EAs. We are creating an EA na request ni pangalan dito? Nasaan na yun? Ni Ferdinand Bascos. So, yeah. Ano pang inclusion sa courses? You can go to you can go sa bio ko. May chatbot doon na ibibigay sa'yo lahat ng inclusion. Pero, well, basically, lang naman yun. It's the course plus the community of developers. So, ayun. Tapos yung mga robots na, magagamit mo naman siya freely. Pero, pang sample robots ko lang kasi yun eh. So, some are using it. Some are using it kasi medyo okay din naman. Tapos yung iba hindi naman ginagamit pero gumagawa sila ng sarili. So pero ikaw bahala. And yung course is parang buong from very very basic to those very complicated na. So tipong tipong from single indicator to weighted indicator na, alam mo yun. Tapos may di ba? yun yung kasama doon, di ba? Tapos every video is around 15 to 20, di ba? Question, sir, in your experience developing it, the longest time, ano pong average win rate na dideploy nyo? Yun nga yung parang sinabi ko nung huli. Minsan kahit 30 nagde-deploy ako eh. Basta ang niya is ang ending is profitable eh, di ba? Depende naman sa RR din kasi. So the win rates is parang medyo negligible 'yon. Basta you have basta yung parang mapapag-aralan mo din 'yon, yung C-score is mas mataas ng konti and pumapaling siya sa profitable. Ayun. So okay 'yun sa akin, di ba? Tapos pero syempre as you can na tipong hindi mo hayaang bumaba yung win rates, di ba? Kasi ay pangit tignan niya. Walang bibili sa'yo nun, di ba? Kung gusto mo ibenta yung EA mo, walang bibili sa'yo nun. Sabi, pwede. Tapos sasabihin mo, hindi yung RR naman. Anyway, ayun. Pero kahit naman yun, basta whatever the strategy gives you tag dito. Ang decision point lang naman if you're going to use the strategy, di ba? If you're going to use the strategy, wala magagawa. Whatever man ang ibigay sa'yo nung strategy na win rates, pero as long as it's gonna be profitable and within the statistical limits, okay lang yun, di ba? Pero kung ang gusto mo is for show, wala, kailangan mas mataas talaga, di ba? Pero ako sa personal ko, wala talaga eh. Sa personal ko, kahit 30, dinideploy ko. Ay, by the way, ito. So, ayan. So, mapapansin natin that in 1 minute, medyo mataas naman sa 1 minute masyado.
ano to kasi syempre ano siya. So sa mas mababa yung ano niya, ayoko nito 1 minute masyadong ano to. Pero parang scalper na lang din siya, 'di ba? So yun yung ending, 'di ba? Ayun. Pero kung titingnan natin sa mga hours is okay siya, starting at 2 hours. Kung i-ignore natin yung mga 1 minutes and 5 minutes kasi ayoko nagte-trade diyan, magulo masyado 'yan. Tapos ano tayo dito. Mukhang okay sa 3 hours. So 2 hours pwede rin, 'di ba? Try natin. Ayan yung itsura noon, 'di ba? 'Di ba? Ayos din naman eh. So the win rate is 46.15. Okay na 'to. Okay na 'yan. Okay na 'yan, Lodi. Salang na natin 'yan. Diba? Okay na 'yan. 1:2 naman eh. Pero pwede nating i-test eh kung saan nga bang tawag dito? RR siya maganda eh. So what we can do is sa 2 hours na tayo, 'di ba? Tapos let's say ang minimum natin is 1.2. Tapos gusto nating i-test yung 2.25, so 2.5, 2.75. So ang magiging interval nun is 0.25. Then let's say na 1:6. 1:6 siguro, let's say 1:6. Ayan. So that's gonna be 17 options ulit. Tapos testing natin. Tignan natin kung ano yung magiging results. And again, dapat ngayon ako hihingi ng questions. So, ayan. So what questions do you? Dapat ngayon ako nanghihingi ng questions kasi ngayon siya Wait, thank you sa follow guys ha. Thank you. Ayan, so tapos naman na agad. Mabilis lang. Tapos tignan natin. So we can go up to 1:4. Ayan. We can go up to 1:4 pala. Ayan. So ang pinakamababa natin, so tignan natin yung pinakamababang. So kapag sa 2, 25. Pero kapag inangat pa natin, kung sa profit lang naman din, around 4.5. Pero masyado na mataas yun. Pero ito parang sakto to, 3.75, di ba? The way you select the settings is medyo mahabang proseso ngayon. Yung ngayon is parang very general lang tayo mamili. Pero tinuturo din naman sa course yun. So, ayun. Ngayon, pero medyo general lang tayo mamili. Parang okay naman lahat eh. So, pero makikita mo is 2.5. Medyo matataas na RR is okay. So, that means okay din siyang, okay din na indicator. Yun yung dun eh. So, tignan natin to. Bang. Ayan o. Oh, okay naman. Let's look at the win rates. Pero mababa yung win rate. 34. Pero 1:3.75 naman yung anyway, tama na yung testing na yan. Tama na yung testing na yan at dagdagan na natin to. So, ang magiging idea natin is what if ang gagamitin natin is gusto nating parang try natin na RSI at BB lang. Try natin na MACD and BB lang. Try natin ng RSI at MACD lang. So, parang dapat may true or false tayo na di ba? Parang pwede nating i-on and off, di ba? Pwede nating i-on and off tong mga to. So that's very easy. So let's just create a another bull statement. So BB true, BB bull. BB bull. So true, capital dapat, true. Tapos let's ask the question, use BB. Ayan, use BB. BB gandang hari. Ayan. So, lagay natin siya right below the So, ayun. Okay? Then, gawin na natin yung another concept, di ba? So, gawin na natin yung RSI. Alam mo yun? So, RSI naman tayo. So, kung titignan natin yung RSI, madali lang talaga yung RSI compared sa iba. Actually, yun yung unang-unang sample dun sa course because sobrang dali lang yung RSI. Ayan, so isa lang siya, dalawa lang siya, time frame tsaka time frame tsaka period lang. So let's create that, 'di ba? So RSI period is in default 14, no? 14 RSI period, okay? Tapos
RSI time frame. So RSI time frame. So period current din natin para current. Okay? Tapos RSI time frame. RSI time frame. Okay? Then let's kinapi ko na lang to. Ayan. Tapos siguro lagay natin siya right after para maayos tignan, di ba? Right after the BB, di ba? Para at least dito sa part na to is puro about si trade, tapos ito is about sa indicators, di ba? So let's gawan din natin siya ng true or false para at least ma-on and off natin siya, di ba? Ano naman yun bull. So RSI bull. Pangit. RSI bull. Tapos let's say na false muna siya. So false. False muna yung unang niya, default settings, di ba? Tapos RSI, use RSI, that's a question again. Use RSI. Yan, use RSI. Okay, so lagay natin siya dito. Okay? So ngayon, pwede na natin gawin yung mismong RSI na pandagdag. Okay? Ayan, okay? So, ang una muna natin gagawin is gawin muna natin yung true or false. Yung true or false muna yung gagawin natin. So, kunwari, RSI pala muna, yung RSI. So, simple lang naman yun, di ba? May lower limits, upper limits pala yun, Low RSI LL is 30. Yun yung default, diba? RSI lower limits. Ayan. Tapos RSI upper limit UL is 17 default nun, diba? Okay. Tapos RSI upper limit. Ano lang yung mga default lang yun. Kung hindi nyo alam yung default, silipin nyo lang yung trading view o kaya yung So, galawin din natin siya para at least organized, di ba? Organized. Ayan. So, upper limit, lower limit. Okay. So, ang condition na yon is kung ilalagay natin dito, so let's create another one like this. Para at least malinaw nating magagawa, di ba? Ayan. So, dito, edit natin to. So, ano naman to? RSI by condition, di ba? RSI by condition. RSI by condition. So, ang lang naman nun, if RSI is below 30. So, yun yung default. So, yung default na lang ginagawa natin ngayon. Yung default concept lang. Yung iba kasi may divergence mo yun. Pwede mong gamitin siya as divergence convergence, di ba? Pero medyo mahaba yun. Pero madali lang naman din. RSI is below 30. O yun, napakasimple. Simple. Very simple concept. Tapos, lagay natin yung sell condition naman, di ba? Kaya importante talaga yung naisusulat mo yung sell condition if RSI is above. Ano ba? Pag sell, di ba? If RSI is above 70. Yun na yun. Kaya okay lang. Kaya okay lang, Ferdinand, yung sinuggest mo. Kasi tig-isang blocks lang naman sila, di ba? So, lagyan na natin yung RSI by condition. RSI by condition would be the RSI by condition. So, ang sabi natin is if RSI, di ba? So, ngayon, if RSI, so dito sa part na to, if RSI is below the value of 30, di ba? Yun na yun. Diba? Yun na yung anong yun. So, pwede na nating di ba? Pwede na nating nasa yung RSI. Ayan. So, syempre, let's create it first. RSI period is 14. The time frame should be RSI time frame. So, candle ID should be 1 because we don't want yung gumagalaw na galaw pang candle, di ba?
So for a buy condition, the RSI should be below. So the RSI should be below the value of the lower limit. So pwede nating ilagay yung lower limits dito, which is yung yan. Lower limits, yung RSI LL. Ayan, di ba? Very simple. Tapos gawa tayo ng RSI sell condition naman. Okay? So, RSI sell condition. RSI sell condition. Diba? So, palitan lang natin. So, ano ba yung sell condition? So, kung babalikan natin, ang RSI sell condition natin is if the RSI is above the ano. So, if the RSI is above the value of the upper limit. Upper limit. Di ba? Very simple. Very simple and ano. Ngayon, ang next natin is yung true or false. Yung true or false ang next natin kailangang anuhin. Di ba? If, so, una muna, tatanong natin. Ayan. So, use RSI. Di ba? Use RSI. So, tignan natin. Use RSI. So, kung use RSI, use risk. RSI. Use RSI. And use risk. Okay. Okay. Then, if gonna use RSI, so ibig sabihin, if the value of the RSI, kung yung tanong is, if the RSI is true, if false ngayon, if the RSI is equal sa value ng true, which is yung boolean, true, anong gagawin natin pag true to? Diba? Kapag if the RSI is true, pag okay to, so dadaan siya dito, diba? Kapag hindi, dadaan siya somewhere. Kapag true, dadaan siya dito. Kapag hindi, dadaan siya somewhere. Ganun lang yun. Very simple. Diba? Okay, so gayahin din natin dito. Okay. Then let's create another one like this for the BB naman, di ba? Tingnan natin kung gagana yung mga pinag-aana natin. So, lagyan lang natin ng pangalan, di ba? Okay? So, palitan lang natin yung pangalan ng use BB. BB kulong. Ayan, use BB. Tapos, use BB. Okay? Ayan. So, done. So, ngayon, ito na yung medyo tricky. So, muna natin. Palitan muna natin yung values ng, ito is BB bull naman. BB bull. BB bull. Ang BB bull. So, delete natin to. Copy natin to. Kasi ito napalitan na natin. Diba? Ayan. Okay, so ibig sabihin, are we going to use RSI? Yes. Okay? Kapag yes, another question. Are we going to use BB? Yes. If not, diretso tayo rito. Yon, nalito na ang mga people A. Ang mga people A. Use BB, kapag ayan. So, ibig sabihin, parang ang mangyayari is, are we going to use, isa-isa natin. Para ayan. So, unang tanong. Ang unang tanong natin is, are we going to use the RSI? If yes, then pupunta natin dito. If no, tingnan natin. That's another question. So, dito muna tayo. So, if the RSI is a condition, should we use the, mali. So, are we going to use the BB? Ayan ang tanong. Are we going to use the BB? So, ito naman pala yung tanong. Use the BB. Pag hindi, if yes, dadaan siya dito. Ayan. O, diba? If hindi, alam mo yun? If hindi natin gagamitin yung BB, so hindi siya if we're going to use the BB, tama ba? Miskay ko nalito na.
Use RSI. Use RSI. If RSI, ayan, okay. If we're not going to use RSI, 'di ba? Then we're not going to use the BB, 'di ba? Wala tayong gagamitin nun, 'di ba? Wala tayong gagamitin nun. So, ganyan lang pala siya dapat. Alam mo 'yun? Kasi kung hindi natin gagamitin yung BB, wala nga siyang pupuntahan, 'di ba? So, ayan, 'yun lang pala yung dapat. Okay. Ayan, so RSI cell condition, gayahin lang natin. Huwag lang natin masyadong isipin, 'di ba? Tapos tignan natin, bang. So, paano pag RSI lang ang gagamitin natin? Pag RSI lang ang gagamitin natin, use RSI, yes. Use BB, no. Ayan. Okay? Okay, tama ba? Tama yan. Let's bring in, what's Bollinger Bands? Bollinger Bands, Lodi. Diba? Paano mag-convert ng, ulitin mo. Ulitin. Paano mag-convert ng MQL4 sa MQL5? Ulitin mo. Hindi, kapag gawa sa FX Dream, pwede mong anuhin yun. Pwede mong, tag dito. Pwede mong, ano ba yun? Pwede mong gamitin, di ba? Yun yung pwede mong i-convert, may converter, madali lang i-convert yun, change name lang. Pero kapag yung na siya, yung iba gawa sa ibang kanwari hard coding siya ginawa, wala na yun. There's no converter, papaulit mo na yun or something. Di ba? What's BB? Bollinger Bands. Effective ba yung BB RSI yung gamit ko eh? Yun nga yung we're trying to figure out that nga eh. Kung okay ba yung RSI tsaka BB na magkasama eh. Di ba? Kasi kaya nga natin siya gagawing robot is para at least malaman natin kung okay ba o hindi. Di ba? Alam mo yun? Yun yung rason dun eh. Di ba? Di ba? Okay ba yan? Simpleng kalakal. Ito love ko. Oy, simpleng kalakal. Oy, kung gusto niyo ng mga mga komplikadong EA na ayan, si Simpleng Kalakal is one of the master developers dito, 'di ba? So, yun yung if gusto niyo tingnan niyo yung content niya. Yun. Which one is better, BB or we're trying to figure that out dito sa video na to if what is better, 'di ba? So, tingnan natin kung gagana ba tong natin, 'di ba? So, we can download this, tapos tingnan natin. Oy, undeclared, true, false, undeclared. So, dapat hindi capital. Dapat hindi capital 'yon, Lodi. 'Di ba? False lang dapat. Undeclared. Saan 'yun? So, true. True, false, ayun, tapos mali pa spelling natin ng current. Mali spelling natin current, hindi nyo man lang sinabi. Ay, nako. As if naman. As if naman pwede nyong, di ba, sabihan. Labo din eh. Okay, let's copy this. Then, let's open up MetaTrader 5 again. Let's enroll, ayan. So, expert, advisor. So, tingnan natin. So, yan. Pangalawa na siya, di ba? Let's test it first. Then, refresh. Then, let's test it. Boom. Ayan na. May bago na tayong EA, di ba? So, let's test na RSI muna ang gagamitin natin. So, i-false natin tong true natin yung RSI. Then, i-false natin yung BB. Tingnan natin kung gagana. Feeling ko I think hindi. I think hindi gumana. Hindi gumana siya na hindi siya gumana na RSI lang, 'di ba? So hindi siya na bypass ng maayos. Wait lang ha. Medyo mabagal ang utak ko today. So mali itong condition nating to kasi hindi gumana na RSI lang. Okay? Okay. So use RSI. So ulitin natin. Use RSI by condition if
Boplax, dapat ganito. Baliktad. Baliktad, Lodi. Baliktad. Baliktad ang ating ano. Dapat dumating muna yung tanong bago sa ano. Ayan, ganyan dapat. Ay sus, Maria Jose. Ayan, so RSI by. If, ayan, okay. Gets na. So RSI by, if, tanong natin to. Are we going to use RSI? Yes. Yan, yes. Okay. Okay. Then, ang mangyayari doon is, ano? Are we going to use BB? Ayan. Ito. Okay. Ito. Are we going kapag RSI, pag true and true, ayan. So, kapag RSI lang, di ba? Kapag RSI lang ang gagamitin natin, okay? So, RSI by, kapag both, di ba? Pag true and true, ayan. Kapag true and true, okay. Ano nga ba to? Ito, RSI dito. Ang gawin na lang natin ganito para hindi tayo mahirapan. Gawin na lang natin is walang BB. Ayan. Walang use BB para at least ang gawin nating basic strategy is yung ano lang, yung RSI kasi ayun. Okay, then ang gagawin natin is dito na yan. Okay, so ang base strategy natin is yung BB. Ay, gano'n na nga lang para mas mabilis. BB by condition, cell condition, RSI, and ito na. Okay. So, may condition na ganyan. So, if yan, ayun. So, use being, kapag use RSI, dadaan lang siya sa lahat. Kapag none, pupunta na siya dito. Yun na yun. Kapag di ba? Toink, then toink. Yan. Alright. Ayan. Okay. Ayan. So ngayon, okay ba siya na may kasamang RSI o hindi? Pati-testing na natin siya ng ganun. Kailangan may basic strategy siya. Bawal wala. So, BB bull. Kasi, paano nga naman mag-enter? Paano pag parehas close, di ba? Labo din eh. Bubo ko rin eh. Ayun. Okay. Ito. Close natin to. Okay. Then, update. Then, let's re-download it. Tapos, ayan. Kunin natin to. Tapos, bubuksan natin yung MetaTrader 5 again. Tapos, ito, MQL5, Expert Advisors. Delete na lang muna natin to. Bang. Tapos, let's refresh and test. Dapat, kung BB lang ang gamit, yan. So, ito, pag BB lang, so dapat gumana siya. Ayun, gumana siya, na BB lang ang gamit. So, patapusin lang natin to. Tignan natin. So, 32. Ay, hindi. Ito pala. Ito na lang. 13.9. Kapag may kasamang RSI, so, pag trino natin to, dapat magbago yan. Diba? Siyempre. Sinamahan na natin ng RSI eh. Diba? Ayun, nagbago nga. Doon pa lang sa chart, nagbago na. I think it's, tignan natin, mas na-filter out. And kumita pa tayo. Kumita pa tayo and umangat yung ating ating win rates, di ba? So, ngayon, ang pwede na natin gawin dyan is, ano ba talagang mas maganda? May combination ba o wala? Anong time frame ba mas okay ang combination, di ba? So, we can, test for that ng mabilisan, di ba? So, BB, RSI, tapos pwede natin gawin dyan is, from, itetest ba natin yung 1 minute? Wag na.
5 minutes na tayo mag-start. 5 minutes. Tapos let's say na tawag dito, na 4 hours lang. Para hindi ganun kabigat, alam mo yun. So kasi 121 options din to. Medyo marami-rami din to, di ba? Ayun. So tingnan natin kung anong combination ng time frame siya gagana na maganda, di ba? Ayun. Tapos, ano bang mas maganda? Yung may magka sila? So pwede rin nating i-test yun. Ayan. So testing niya true or false. Pero wag na. Testing na lang natin ng true. Ng true na lang na, para malaman lang natin kung may mas okay ba na magkasama sila o mas okay ba na BB lang ang gamitin natin, di ba? So, ayun. So, let's optimize. Then, let's take in some questions. Ayun. Saan mo siya binabacktest? Sa MetaTrader 5. May, Ayan. Uy, thank you sa follow, guys. Ang dami nagpa-follow sa akin. Thank you. Para saan po ba yan? Pag gumagawa ka ng trading robots. Ayun. Ferdinand Basco, what's BB? And then, nasagot ko na pala yung mga yan. Diba? San kiss mo? Mwah! Mwah! Yan ang kiss. Elo Trader, mga idol ko pala nandito. Sinabi ko kanina, Sir Buds, na katutok ako sa'yo. May nagsabi, Lodi. Anong nagsabi? Lodi? What's nagsabi? What are you talking about? My God. What are you talking about? You know? MQL5 ang language. Shout out. Ay, sina-shout out kita, Lodi. Profitable ba ang trading? Oo naman. Bakit namang hindi magiging profitable ang sinabi mo. Sinabi mo ba talaga? Sinabi mo. Kung sinabi mo, di sana pinalitan natin. 'Di ba? Hindi mo sinabi. Wag mong sabihin na wag mo akong pagmukhang sinungaling dito. Char lang, joke lang. Ayan, tingnan nyo, medyo nag-laggy yung video ko kasi medyo malaki kumain kasi yun 'di ba? Medyo laggy kasi. Wag niyo akong pinagmumukhang sinungaling, ha? Hindi ko naman narinig na sinabi mo eh. Tapos sasabihin mo ngayon sa harap ng maraming tao? Wag ganoon, men. Anyway, tapos na. Char lang yun, ha? Char lang yun, men. Bogey, shut the fuck up. Okay. Laptop gamit po sa live, boss. Oo. Anyway, ayan. So, maganda pala yung combination na mas gumanda yung natin, oh. Maganda pala yung combination na wait nga lang, lintik yung aso kong ingay. Aso ko kasi ingay. Anyway, ayun. Kinurot ko sa balls. Ayan. So, ayan. So, kung tinesting natin, okay pala yung combination ng BB na M5 tsaka RSI na 1 hour. So, kapag clinic natin to, tingnan natin yung win rates nun. Anong yun, diba? Mukhang okay. Medyo mahaba yung mga low streak, diba? Pero, of course, this is just a demonstration. So, ang low streak niya is, 22. Ay, 10 pala. Pero 57.69%. So, ibig sabihin ganito itsura nun. So, kung titignan natin dito sa trading view. So, ibig sabihin pala, kung M5 to dapat, di ba? Tapos may RSI ka. So, ito yon. So, tapos may RSI ka. Di ba? RSI. Ayan. Relative Strength Index. So, paano naman yun? Magkaiba daw ang time frame. Paano naman daw ilalagay? So, tanggalin natin yung strategy part. Ayan. Hindi na pala ako. Siguro kaya na-decline yung card ko ng isang araw. Kasi nagpalit si Citibank sa Union Bank eh. So, ang labo eh. Pwede daw gamitin yung pero hindi naman magamit.
Ayun lang. Anyway. Nag-grant. Ayan. So, tapos, ayun ang combination. So, you can change the time frame naman dito di ba? So, time frame is the 1 hour. So, ibig sabihin pala, this strategy will give you a good an almost 50% almost 57 ba? 50, ano ba yun? Ano nga ba yun? Nasaan ako? Naliligaw na ako. Nag-aano kasi yung ayan. Ayan, so it will give you almost 57.69% win rate for the last 52 trades din naman, konti na lang. Ano pa yan? Kaso medyo mahaba kasi yung losing streak niya 10, pero okay lang, maliliit naman di ba? Medyo mahaba lang. Siguro ako medyo igugol nyo kasi na pababain yung low streak nung para at least kunwari, ang low streak niya is around 5. So ibig sabihin para hindi magkalintik-lintikan yung account nyo, maglagay kayo ng threshold na 3. Kapag sunod-sunod na talo ng 3 beses, tigil muna. So part 'yun ng strategy, 'di ba? So yun yung doon. So kung i-further pa natin tong strategy na to, pwede nating i-cut to di ba? So kasi ito low streak to, 10 yan, 'di ba? So dito pa lang titigil na siya o kung ano man ang magiging next kung ano yung conditions mo, siguro wait for 1 day, ganun. Stop trading for 1 week, then saka magkano, di ba? That's part of the conditions Pero medyo mahaba na yon. So, pero madali lang naman yun sa course. Medyo mahaba lang, di ba? Ayun. So, what's next? Let's take in some questions. Okay ba, di ba? Okay, di ba? Tilt talaga yan pag 10 low streaks. Oo, wala talaga yan. Nogso yan, men. Wala nga ano lang yun parang hindi naman naabot ng 10 'di ba? Pero ang idea is nakita mo na siya sa past, 'di ba? So it could happen. It could happen and of course it could Pero ito wala pa tayong wala pa tayong drawdown controls dito, wala pa tayong break even, wala pa tayong time filters, 'di ba? And 57 na agad siya. 'Di ba? Nagets na ako. Wala pa yung mga kung saang oras ba talaga siya maganda. Pero you can look at that naman di ba? You can look at that here. Look at the So sa backtest kasi may oras din yan. Ayan So most of the trades na ginawa pala nung Monday is sablay. Most of the good trades ay Wednesday. Ito, di ba? Wednesday, Wednesday. Tapos 2 months lang kasi itong testing natin, pero okay lang. Tapos mapapansin nyo that most of the profitable signals came from the later the day. So it's Euro USD to. So ayun, tama naman from 13 to plus 2 to plus 3 to So Amsterdam time. So ito 'yon. So ibig sabihin later the day okay. So around 4. And mapapansin nyo that everything na ginawa, yung Euro USD, lahat ng trades na ginawa niya before the Asian session, tsaka yung Sydney session, wala. Sablay lahat. Lahat ng profitable is naandito sa time slot na ito, di ba? That's why yun yung mga sinasabi ng mga mentoran dyan Char. Yung mga mentors dyan, that ito yung tinitrade lang nila. Because tama naman yung sinasabi nila di ba? Ang magkaiba lang is ito, meron akong pruweba. Magkaiba lang, meron akong report. Hindi ako Tama naman yung sinasabi nila. Ang kaibahan lang is ito sa akin nakalatag. Ayun. Char lang. Okay. So ngayon, anong next natin gagawin? So, take in muna tayo ng mga questions, di ba? Take in muna tayo ng mga questions. Data mismo. Anong program niya? May bayad po ito. Backtest while Lodi ka talaga may bayad po Yung MQL5 wala. Yung FX Dreama meron. Yun. So, may bayad. Mura lang naman. 1,000 per 1,000 per month. Hindi nga Ilan ba yun? 27. Kasi nung huli binili ko parang monthly lang. Pero parang papatak is 20 USD per month, parang ganun. 18 USD per month, parang papatak siya ng ganun, di ba? E paano yun for backtest lang po ba yun? Yung alin? Yung alin, Lord Bells?
for backtest sa 57, boss. Ano po use niyan? Kuya nyo lang po ako sa live mo. Anong sinasabi? Boss, minsan may time na umuulit talaga yung pattern ng chat. Paulit-ulit lang talaga yan. Paulit-ulit lang talaga yan, Lodi. Wala ka namang ibang yun eh. Lahat yung ating ginagawa ngayon, the trading concepts natin ngayon yung nabubuhay tayo, lahat tayo nabubuhay kasi doon sa concepts that patterns repeat. Yun ang whole concept ng trading. If someone tells you not, hindi nila naiintindihan yung nangyayari. Di ba? Kaya tayo nagtitrading because we know that somehow some patterns will repeat. Diba? Yun yung doon tayo nagbabase. Regardless kung ano mang concept ang ginagamit mo, we are looking for repeating patterns. Repeating patterns talaga dapat lahat yun, Lodi Bells. Nice, diba? Anyway. So ngayon, pwede na natin siyang dagdagan pa ng MACD, di ba? MACD naman yung lagay natin, di ba? Kukumpletuhin natin, hindi pwedeng hindi tayo kompleto. So, ayan. So, use RSI. So, mangyayari is dadagdagan lang natin dito sa areang to ng MACD. Ang problema sa MACD is medyo mahaba, pero okay lang. Lagyan natin ng MACD. Tignan natin kung anong mas magandang bias, si MACD ba o si RSI. Diba? Anong mas magandang partner for BB? For your BB. Anong mas magandang partner for your baby? si ano ba? Si RSI? Medyo brusco si RSI, di ba? Medyo or si MACD, di ba? Kasi Mac hindi ko alam, wala. Ay, hindi, mas brusco yung MACD. MACD. RSI, MACD. let's figure that out. So, iyaano ko na lang fast. So, ang default nun is 12. Ano nga ba? Papasikat na naman ako eh. Pero wait lang ha. Alamin ko muna kung ano yung default settings ng default settings ng MACD bago tayo dyan Ito yung MACD. So, fast, slow signal. 12, 26. So, iano muna natin. Fast, slow signal. Di ba? Very simple. Signal is, anong value nun? 9? 9 ba yun? 12, 26, 9. 12, di ba? Mali agad. 12, 26, 9. Okay? Then, fast, generic. Ay, fast lang. Fast. MACD fast na lang. MACD fast. MACD slow, MACD signal. Ngayon, aalamin natin ano bang mas magandang partner para sa BB ko. Sa BB ko, MACD time frame, right? Period, current, MACD time frame. Correct yan tinitesting ko lang kayo. Huwag kayong tinitesting ko lang kayo guys. Bull. Use MACD. Ayan, ayos. Use MACD. Tapos, false muna. False. Okay. Use MACD. Ayan, di ba? Ayos na. So, igalawin lang natin siya. Sa ilalim siya ng dapat dito siya sa ilalim ng mga RSI para very ano ba tawag doon? What do you call this? Organized. Ayan, okay? Then, okay, so ano bang conditions ng MACD? So, close na lang muna natin to. Hindi natin matitest kasi hindi ako ngayon. Hindi ako tawag dito? What do you call this? Hindi ako premium sa TradingView. Hanggang 2 lang.
Yung pwede nating anuhin. Mahal kasi. Nakakainis. Tapos di ko naman ginagamit. Pang show ko lang. Anyway, ayan. So, MACD buy condition. So, for the MACD buy conditions kasi, MACD buy condition. So, if the main line crosses above the signal line, tapos if signal line is below 0. Ayan, di ba? Very simple. Okay. Tapos, ang cell condition naman niya, ganun din. Crosses, MACD cell condition if the main line crosses below the signal line. Ayan. And another condition, if signal line is above 0 naman. Diba? Siguro lakihan natin yung 0 para makita natin na 0 yun. Diba? Kasi may 0 line ng diba? Ng MACD yung gitna. So, yun. Okay yan. Ang dami na natin conditions. Diba? Magkano na singil natin dito sa EA na to? Dapat malaki na singil natin dito. Diba? Ano yun? Kasi malaki na eh. Diba? Ayan, kailangan na nating i-zoom out ng konti eh. Diba? Ganun yun kapag yung kailangan mo nang i-zoom out yung EA mo. Medyo ka na. Diba? Okay? Ito yung unang condition. So, ito yung condition natin. Use RSI, no. Kailangan pala nating use MACD. Naglagay ba tayo? Hindi, no? Tingnan nga natin. Yata tayo naglagay. Ito, naglagay pala tayo. Use MACD. Okay. Use MACD. Use MACD. MACD. Ayan. If you choose to use MACD, so pag hindi use RSI, no. Use MACD, no. Ayan, ayos. Tapos dito natin ilalagay yung di ba? Okay. Simple. Very simple yet very Tapos lagay na natin yung conditions ng RSI. We need to get the RSI conditions. Yung MACD conditions, di ba? Yung sinulat natin kanina. Okay? So, madali lang yon. So, lagay lang natin yung mga values. So, fast, slow, signal, nawawala. Anak ka ng tipaklong. Ayan. Wait lang. Ayusin ko lang. Kala ko nawala yung signal eh. Ayan. Ayan. Ayos. Tingnan ako lang. Ayan. So, tapos, yung yung kanyang time frame. MACD time frame. Ayan. Tapos, remember that it will always be 1 para at least yung close candle lang titignan natin. Diba? Tapos, gawin na rin natin dito sa kabila. Para So, fast, slow, signal, then MACD time frame, then 1. Ayun. Very simple. Okay, so this will be MACD cond 1 para Okay, then let's do it. So yung buy condition is ano nga ba sabi natin sa buy condition? If main line crosses above the signal line. If main line crosses above the signal line. Ayan, very easy. Okay. Then, ano yung next condition natin? If signal line is below 0. If signal line is below 0. Actually, kahit main line pwede. Pero dahil sinulat natin yon,
Remember that everything we can write, we can code. That's how it goes. Okay, then MACD close. So sabi natin is ano daw? If signal line is below, 'di ba? Parang kinakausap mo lang 'di ba? Alam mo 'yon? 0. O, 'di ba? Parang kinakausap mo lang, hindi naman siya komplikado, guys. Kailangan mo lang talaga siyang intindihin, 'di ba? Kailangan parang ano 'yan parang alam mo 'yon. Para yang jowa. Hindi naman siya komplikado kung iintindihin mo lang siya, 'di ba? Ikaw kasi hindi mo kasi nag-iintindi. Pinipili mo mag-Valorant, buwa ka ng ina mo. Char lang, joke lang. Pinipili mo mag-Valorant buong araw. May output ba 'yun? Ha? Pinipili mo kasi mag-Valorant buong araw 'Di ba? So, ano naman, kabaliktaran naman to. MACD Cond above naman, 'di ba? Puro ka kasi Valorant, 'di ba? Nagalit si Lodi. Ayun lang. Nagalit si Lodi ang puto. Nagalit Ayun na. Kasi kayo para kayo mga timang Valorant kayo ng Valorant buong araw, wala man lang kayo may output. Tapos ngayon, mag-ano kayo? 'Di ba? Kayong ganon, Lodi. Wag ganon, men. Wag kang 'di ba? Wag kayong parang timang. Nagalit. Wag kayong kalma lang. Baby, kalma. Kaya tingnan mo tayo mga questions. Baka may mga questions dito. Opinion nyo, Lods, trend lines. Sa akin na yung trend line. RSI sabay prayer. RSI sabay prayer. Yun ang the best strategy, Lodi. Teka lang, puta. Ano na muna natin? I-testing muna natin, di ba? Para at least ano natin. So, double check lang natin. So, ito yung una natin. Ito yung original strategy natin. Kaso, gusto nating matry kasi na ano yung mas maganda sa kanila? Maganda ba na may kasama siyang RSI? May maganda ba na may kasama siyang RSI and MACD? O maganda ba na may MACD lang ang kasama niya? Maganda ba na nag-guess niyo ako? Kasi yung nakita natin kanina, hindi natin alam kung okay o hindi, di ba? Yun yung parang dun Yun yung parang sa confluence Hindi naman ibig sabihin kasi nagkakasabay-sabay ang mga lintik na yan. Mas okay silang magkakasabay-sabay kasama, di ba? Malay mo yung sabay palang signal na yun, ang resulta pala nun sa pass sablay. Di ba? So, assuming na mas maraming nag-a-agree na indicator doon sa signal mo will result to a stronger signal is tawag doon hindi tama, 'di ba? Nagets niyo yung sinabi kong 'yon? That's very important. Nagigets niyo ba? Nagigets niyo ba yung yung sinabi kong 'yon? Hindi ibig sabihin, 'di ba? Hindi ibig sabihin na nagkakasabay-sabay yung mga signals ng mga indicators is sabay-sabay, maganda yun rin sabay-sabay na gamitin. Malay mo, magkasabay nga silang signal, yun pala yung nag-SL. Di ba? So, kung magdadagdag ka ng confluence, it should be tested, di ba? Tested tapos alam mo yun? Anyway, enter trade without TA sabay alt tab tas Valorant. Yan ang life. That's the life. Anyway, so okay, base condition. So okay. Let's hope na gagana na siya. Ayan na Ayan na yung aking Sabi ko sa inyo, wala tayong aatrasan. Pero charot lang. Next time, tatanggap ako yung medyo maikli-ikling lang. Medyo tatanggap ako yung medyo maikli lang na na strategy. Medyo mahaba to diba? Medyo na-focus tayo sa paggawa kaysa sa pag-optimize Pero okay lang.
No problem naman. QC girls, fine. Okay, so nandito na ba yung MACD? Uy! Nandito na yung MACD, Lodi. So let's try na parehas pa siyang false. So try muna natin na ito yung MACD, ito yung BB lang. Diba? Ito yung BB. Diba? Yung BB mo na may yung mayakap na iba. Ito yon. Try natin na RSI lang. Okay, so ito yung RSI. May kasama siyang RSI. Okay? So, tingnan natin kung nag-iba. Oh yes, nag-iba results, di ba? Okay? Tingnan natin na may kasama naman siyang. So, i-false natin yung RSI, i-true natin yung MACD. No, so, ibig sabihin, BB at MACD lang to. Di ba? BB at MACD. Okay? Tingnan natin. So, kung BB at MACD lang, parang mali. Feeling ko mali. Wait lang ha. Feeling ko mali, Lodi. Kasi dapat same lang to nung ay 13. Di ba? Same lang to nung wait lang. I-check natin. Mali ito. Kasi hindi siya if using MACD. Wait lang ha. Ay, sinasabi ko hindi pala napalitan to eh. Ay nako mga Lodi. Hindi nyo man lang sinabi sa akin. Itong mga students ko, nandito yan. May mga students ako dito eh. Diba? Hindi nyo man lang sinabi sa akin na hindi ko pa pala napalitan to. Ano ba naman kayo? Ha? Nandiyan nga kayo, tinutulungan nga natin. Diba? Tulungan tayo guys. Hindi yung kasalanan nyo to. Hindi ko kasalanan na hindi natin napalitan tong MACD na to. Okay? Huwag nyo akong sinisisi. Pwede ba? Itong mga students ko, may mga students ako dito eh. Hindi man lang sinabi. Wala kayong utang na loob. Char lang, joke lang. Mga kayo? Puro kayo nood. Di ba? Puro kayo nood. Oh, di pa pala natin napalitan to. Anong nangyayari dyan? Di ba? Para kang nakakainis kayo True. Ayan. Wala lang yun. Di ba? Oh. Ay, nako. Kayo, umayos yung buhay nyo Diyan kayo, nanonood na kayo lahat-lahat. Di nyo man lang ako sinita. Ano naman kayo? Di ba Sabado? Dapat relax lang tayo guys. Sabado! Ano ba? Dapat relax lang tayo. Sabado, Lodi. Huwag ka masyadong hot. Hot ka masyado eh. Masyadong hot, Lodi. Ganun talaga ang tao. Nagkakamali talaga. Kung anuhin mo lahat ng pagkakamali ng jowa mo. Diba? Mag-aaway talaga kayo dyan everyday. Tsaka ikaw lang naman masaya na nangaaway. Tingin mo yung jowa mo, masaya mo na inaaway mo, diba? Ayusin mo yung pagkatoyo mong buwa ka ng ina ka. Char lang. Ayusin mo yung pagkatoyo mo, ha? Tingin mo ba natutuwa yung jowa mo na ka? Diba? Natutuwa siya na tinutuyuan mo siya palagi? Di ba hindi? Anyway, let's test it. Ayan. Mas likely to kasi very unlikely. Ayan, sinasabi ko sa inyo. Ang kaibahan kasi, di ba? Tingnan mo. So, ito yung parang naging results eh. Tama na yung ginawa natin. Pero, MACD kasi, ayan so let's say na i-testing natin ng with RSI. Yan. So, with RSI. Nasa na yan? With RSI. Tignan natin yung number of trades. Okay? So, tignan natin yung number of trades. Okay? Tignan mo yung number of trades, 41. Pero kapag ang ginamit natin ay MACD lang, tas in-off natin yung RSI, mas konti yung trades na nagkasabay sila. Bakit ganon? Kasi yung MACD signal is very, 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 kung same sila ng time frame, kung titignan natin yung MACD,
Diba? Kung titignan natin yung MACD, gulo naman ang lintik na charts na to. Ano naman yan? Trader ba yan? Ayan. So kung titignan kasi natin yung MACD, sobrang bilis kasi. Lalo na kung same sila ng time frame. Diba? Isang candle lang pinag-uusapan natin eh. Isang candle lang nangyayari tong cross. Diba? Nagets mo ako? Kung same sila ng time frame. Pero kung ano natin to, kunwari, ibinago natin to, ginawa nating 4 hours. Ayan, ibig sabihin, yung cross na ito is tatagal ng around 4 hours. Diba? So, pwede natin siyang ibahin. So, ibahin natin siya. So, pwede na natin siyang i-optimize ng ganon. Saan nga ba magkakatagpo-tagpo itong tatlong indicators na to? O mas magandang hindi na lang sila anuhin? Saang time frame? So, time frame ang anuhin natin. Diba? Ay, sos, Mario Joseph. Tignan mo yung time frame dito. 0. Ay, mga estudyante ko talaga, oh. Diba naman kayo? Anong silbi nyo rito? Char lang. Ay, no. Mali yung nilagay natin. Pero okay lang yung 0 is current naman eh. Diba? MACD current. Okay. Yan. Isa pa. Actually, medyo mabilis na nga tayo eh. Medyo mabilis na yung paggawa natin compared sa ibang ano. Ayan. Okay. So, MQL5, experts, advisors. Tingnan natin. I hope that this is it na. Because ako ay napupoops. Char lang. Test. Ayan. So, tignan natin. Ayun, okay na, 3. So, ngayon, pwede na natin siyang i-test ng ano bang time frame gagana tong mga to. Diba? Ano bang time frame gagana tong mga to? So, kanina, siguro, i-current na natin to na 2 hours tayo kanina, diba? So, 2 hours. Yan, 2 hours. Tapos, tignan natin kung saang time frame siya gagana kapag may papartneran. Diba, 2 hours is yung kanina natin ginamit. Diba? Yun yung ginamit natin kaninang ano eh. Ano ba to? Ano tong nangyari dito? Ay, tama pala. 5 minutes, 4 hours. Yung another time frame is test din natin, diba? 5 minutes, 4 hours. Diba? 4 hours. Tapos, tignan natin kung okay ba yung mga combinations. So, we can also test that. Yan. So, ayan, true or false. Tapos, nasa na yung use ito. So, ibig sabihin, ang number 1 is iti-test natin, ano to, 6 minutes? May 6 minutes nga pala sa ano. Iti-test natin yung mga time frames na to. Subukan natin kung saan siya maganda talaga gagana. Tapos, susubukan din natin if close open yung MACD. Ano ba yung combination na okay for the BB, 'di ba? Kasi parang ang nangyayari dito is gusto nating mapaganda yung trades ni BB. Siyempre, BB natin 'yon, 'di ba? Kailangan natin mapaganda yung BB natin, 'di ba? Yun yung ano doon. Tapos it will test all the combinations, so the 10% ng all ng combinations natin. So that will be 484 scenarios itong nasa ibaba, 'di ba? Nakikita niyo ba? 484 scenarios dito sa baba. Tapos ayun, so pwede na nating i-test 'to. Ayan. So antayin na lang natin. Pero of course, this is a very rough estimation muna, 'di ba? It's a very rough estimation. So kung medyo naglalaglag yung ating live, okay lang yan. Pero sana yung boses ko hindi naglalag. Naglalag ba yung boses ko? Ayan. First 2 videos pa lang ako. Diba? Yun yung ano. Oh, yan, nandito pala si Boss Aaron natin. What's up, Boss Aaron? Diba? Nandito si Aaron, oh. Yan yung ano natin. If you want to learn how to use the Fibonacci at its finest, diba? Follow lang kayo, nood kayo ng live ni Mr. Aaron. At napaka-relax din nung the way niya magturo. Para lang matututo ka alam mo yun. Para lang kayo nasa coffee shop, di ba? Para lang kayo nasa coffee shop ng
Para lang kayo nasa coffee shop. Tapos syempre, medyo dapat relax lang, di ba? Tignan natin kung may mga partial results na. Ayan, so ayan, may mga partial results na that gumaganda na. So, ibig sabihin pala, MACD is 30 minutes. Pwede, di ba? Ayan, may mga partial results na tayo na mukhang okay. So, medyo padamihin pa natin ng konti para at least yung may magandang lumabas talaga, di ba? Ito, 12 trades lang, 4 hours, MACD, true, di ba? Pero ang ganda, 12 trades. Ay, ang ganda siguro ng win rate nito. Kaso, 12 trades lang. Di ba? It's not statistically acceptable, di ba? Pero it's for demonstration. Kailangan nating ipakita. Yan muna yung papakita natin, di ba? Anyway, muna tayo? Dami muna tayo na. Pa-populate muna tayo ng results, di ba? And tignan natin yung mga tanong dito. Pwede na. Divergence-based RSI. Hindi, lang to. Mas effective siya pag suggest lang. Hindi natin alam yon. Siguro next time i-testing natin. Diba? Ano ba ang mas effective na strategy? Ano yung basis mo? Diba? Ano yung basis mo? Ano yung mo? Diba? Kasi doon umiikot yung ating utak palagi. Ano bang basis mo doon? Do you have a 100 trade result doon? At least a 100 trade result diyan sa sinasabi mo, Biscotti? 'Di ba? Hindi kita hindi kita binabasya, pero meron ka bang ganun? 'Di ba? Meron ka bang 100 trade results ng divergence na pinagsasabi mo ngayon? Wala, 'di ba? Okay, kung baka meron ka. Pero na-gets mo ko? Na-gets mo kung Kasi wala naman kasing ganun sa trading masyado. Di mahirap kasi yun kapag Every concept na inaano natin are generalized concepts nga. Pero of course, we need to verify as traders, di ba? We need to verify as traders kung okay ba yung yun, yung mismong strategy na yun, yung concept na yun, whatever man yan, di ba? Doon sa gusto nating pag-tradean. Yung mga pinipresent sa atin, yung bilis yung mga pinipresent sa atin na tawag dito, na data, na concepts is, andyan na yun, sinasabi sa'yo. Ang silbi niyan is, i-test mo, hindi yung susundan mo lang, di ba? So ngayon, babalik ako doon sa tanong ko sa'yo, Mr. Biscotti, okay ba ang divergence o hindi? Nagets mo ako? So ngayon dapat ang sagot mo diyan is based on the based on the testing ko nung huli, maganda pala yung divergence. Di mas okay na yon. Tingin mo ba may maniniwalang investor sa iyo kapag ang tawag dito, kapag ang sinabi mo lang is based sa experience mo? Wala namang ganun eh. Pag sa Quant firm nung pinagtatrabahuhan ko noon is yun yung sinabi mo, tingin ko, I think ito ang mangyayari. Pagtatawanan ka doon, men. Alam mo yun? Tsaka hindi ka naman i-hire kung ganun ka din. Di ba? Na-gets niyo ako. So, na-gets niyo yung ko doon. Hindi naman ako nang aaway kasi it's Saturday, so hindi ako nang aaway. Pag Saturday kasi hindi talaga ako nang aaway. So, pag Saturday, relax lang ako. Pero nagigets niyo yung yung sinasabi ko, di ba? Every concept are generalized concept. Generalized. And we need to ungeneralize it for that certain market or asset, whatever, di ba? Ayan. Nasaan na yan? Okay, natapos na. So, ito ang gist, guys. Ito pala yun. Ito pala yung maganda, Lodi. Ito pala Mars. So, ibig sabihin pala, for the last 2 months nang nangyari, is kapag pala sinundan natin is yung 5 minutes and 30 minutes time frame, pero hindi, joke lang, sarado pala yung pag sarado yung RSI, maganda pala yung MACD plus BB. Ay! MACD plus BB sa 30 minutes. So, ibig sabihin, 2 hours. So, tingnan natin yan sa So, MACD
So this is 2 hours, di ba? 2 hours, ayan. Siguro burahin na natin to, no? Nag-gets nyo naman. Ayan. Tapos ito ay, sabi daw is 30 minutes, di ba? Ayan. 30 minutes. 30 minutes. So pag ito pala ang sinundan natin, Mars. Kapag ito pala yung sinundan natin, Mars, medyo okay. Alam mo yun? Kapag ito pala yung sinundan natin, kunwari nagka-signal. So ito yung mas mababang time frame, di ba? Tapos ito is nagka-signal. Yung previous candle ba niya is across above or across below? It will give us a good results pala. Biruin mo yun. Hindi natin alam yun. Diba? Hindi natin alam yon sa umpisa ng ating video. Diba? Nagets mo ako? Hindi natin alam yon. Nagte-testing lang tayo. And wala pa tayong 1 oras nagte-testing. That's the power of algo trading, guys. Diba? Very simple. Very simple explanation of the capabilities. The capabilities of trading trading algo trading, di ba? This is true algo trading, hindi yung di ba? Kapag sinabi ko na ito yun, ito talaga yun. Pag sinabi na ito talaga yun, Lodi. Anyway, ayun. So, power Excel pivot table. Di ba? Ginagawa ko din yan dati. Yung pagpa-pivot ng table sa Excel for the Yun lang naman yun eh. Yun lang naman yung parang gusto kong i-impart doon sa course eh. Kasi kapag, yes, the course is may mas lalalim pa doon. Siyempre may AI pa, may machine learning pa, may logarithmic pa, 'di ba? Alam mo yung logarithmic concepts, 'di ba? Alam mo yun. Meron pa na medyo malalim pa ang financial engineering. Pero yung tinuturo ko kasi sa course is enough para at least ikaw umokay na and magawa mo na yung mga bagay-bagay na gusto mong gawin for retail trading. Nagets mo ko? So, yun lang naman yung parang gist ng course na yun eh, di ba? So, ayun. Yun lang naman yung Lodi. By the way, this will be available sa sa YouTube ko, itong whole video na to, and the EA also will be available. So pero i-verify muna if follower kita or whatever, di ba? Follower kita. Hindi, may bayad. Do you give robots you make for free? Yung sa live, free lahat yon. Hindi, may bayad pala. Kailangan maging follow mo ako sa YouTube and sa TikTok. Yun lang yun. Tapos screenshot mo. Yun lang yung kapalit. Yun lang yung kapalit, Lodi. Yun lang yung kapalit natin. Nyo lang, dumami lang yung YouTube followers tsaka TikTok followers, palag-palag na. Diba? Pero ayusin ko pa over the weekend yung magiging Pero yun yung magiging, yun na, pati sa gabay ata, feeling ko yun na rin ang gagawin namin eh. Nandito ba si Simpleng Kalakal? Si Simpleng Kalakal kasi yung gumagawa ng chatbot ko eh. Pero ayun, feeling ko yun na yung mangyayari doon sa pati sa gabay eh, di ba? Pati sa gabay, pati sa Ayun. So what do you think, guys? Okay ba? Okay ba yung pinakita ko sa inyo? Okay ba yung ganun? I'm pretty sure that you didn't hindi nyo pa yon. Hindi nyo pa nakikita yon sa ibang lugar. I'm pretty sure na yung ganong concept is medyo pa. Hindi naman sa pagmamayabang. I'm pretty sure that hindi nyo pa yun nakikita, di ba? Sa ibang tao dito. Kasi parang ako lang naman na nagtuturo ng trading, trading robot development di ba? Parang ako lang naman nagtuturo ng trading robot development sa Pilipinas ngayon di ba? So, ayun. Daming learning. Sabi compare sa actual backtesting. Oo, talaga, yun naman talagang rason nun eh. Bakit na-invento lahat yan? Yung MetaTrader, yun talaga yung rason nun. Di ba? So para hindi mo na-spend yung time mo
sa pagbaback-test because that's very time consuming. Alam naman natin lahat na sobrang time consuming nun. Na tipong 3 linggo ka na nagbaback-test, 2 months pa lang yung 2 months pa lang yung nababack-test mo. Di ba ang hirap naman nun? Wala na, lipas na yung nagbago na ng cycle. Yung tinetesting mo na uptrend, naging downtrend na. Nag-ranging na, wala na, huli ka na. Diba? Nagets mo? Because we need to catch kasi din the cycle as it what do you call this? As it develops diba? So yun yung parang pinaka talaga nun Pero nagets niya ako. Ayun. Sorry, was that a yes or no? Are you not Tagaloging? Are you not Filipino? If not, yes, it's a yes. But you need to follow me first in YouTube and YouTube and TikTok, and I'll give you the access to the I'll give you the access for the robots that we create during the live. Diba? We create during the live para at least alam mo yun. Thank you, sir. Oh, no problem. Thank you. Anong indicator po yan? I'm from Zimbabwe, Africa. Wow! Is it hot there? Now I have plenty of classmates from number 1 is from Cameroon. Ay, Cameroon, mali. Alam mo pala yun. Number 1 is from Nigeria, because I'm taking up my financial engineering masteral now. But my classmates are from other countries. So my group mate now is from Nigeria. Is that close from Zimbabwe? Is that close from Zimbabwe, Nigeria? Is that like we say here in the Philippines, next kanto lang? No? I already have followed you on YouTube. You answer my question. Anong name ng YouTube? Nasa profile ko lang, tapos mo lang, nandoon may YouTube doon, then ayun, para at least you diba? Ayun Ayos ba? Ayos ba, Lodi? You're eating? Anong ulam? Uy, may pansit. Wow, may pansit kami, guys. You want pansit? For long life daw. Diba? Ayos yan. Ayun. Anyway, maraming salamat po, guys, sa inyong sa last 2 hours. I hope that may natutunan kayo kahit papano, kahit puro mura lang ako dito sa mic. Pero okay lang siguro yun. Puro mura lang naman yan Puro mura lang sa mic yan. Diba? I hope na may natutunan pa rin kayo kahit ganun yung case. Pero ayun. By the way, yung robot will be available naman sa inyo pero let me work out the Google Drive muna para at least ayun. So ayun, maraming salamat. I hope you have a great weekend ahead. I hope na maging masaya ang weekend nyo. Yeah. Okay lang yan, mag-relax lang kayo. Weekend naman. Huwag kayong masyadong nag-grind. Alam mo yun? We need the rest. We need to grind, but we need to rest. Alam mo yun? Ayun lang naman. Mabush guys, maraming salamat. Happy weekend. Happy weekend. Outro music na. Bukas live ulit. Bukas 5 p.m. ulit live. Okay? Mabuhay guys. Yeah. Pero di nila alam. Planadong atake may gustong matake. Ako lang nakakaalam. Binibaluan ko lang. Nung nilabas ko lahat nagulantang. Ngayon naman lang yung city. Dati ba lang magharap. Anyway, bye guys. Bye. Tinapos sila sa akin G.